Walang nakaligtas sa salpukan ng eroplano at military helicopter sa Washington, D.C. noong Miyerkules. Patuloy ang investigasyon ukol sa pinakamalalang commercial airline crash sa Estados Unidos sa nakaraang 16 na taon. Mula sa Reagan National Airport sa Washington, Net25 correspondent Jeff Sanidad para sa balita. 67 katao ang kumpirmadong nasawi matapos magtransisyon ang search and rescue operations sa recovery efforts. Ito ay isang araw matapos magsalpukan sa ere ang isang American Airlines regional passenger jet at isang U.S. Army Black Hawk helicopter. Kapwa bumagsak ang mga ito sa napakalamig na Potomac River malapit sa Reagan, Washington National Airport noong Miyerkules ng gabi dito sa D.C. Kasama sa lulan ng eroplano ang isang grupo ng figure skaters, kani-kanilang coaches at pamilya na lumipad patungong D.C. mula sa isang camp sa Wichita. Kinumpirma na ni Pangulong Donald Trump na walang naisalba sa 64 na taong lulan ng eroplano at sa taong lulan naman ng military helicopter. The work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history, and a tragedy of terrible proportions. As one nation, we grieve for every precious soul that has been taken from us so suddenly, and we are a country of we are in mourning. This is really shaken a lot of people, including people very sadly from other nations who were on the flight. Ayon kay Transportation Secretary Sean Duffy, ilang bahagi ng kung ano pang natira sa dalawang aircrafts ay nadiskubre na. Kasama dito ang fuselage ng commercial flight. Ani Duff, kapwa aircrafts ay sumunod naman sa standard flight patterns bago ang salpukan. The helicopter was in a standard pattern. If you live in the D.C. area, you'll see helicopters up and down the river. This flight pattern is seen oftentimes when you live in D.C. This was a standard flight pattern last night as well. The American airline flight coming into land was in a standard flight pattern as it was coming into DCA. So this was not unusual with a military aircraft flying the river and aircraft landing at DCA. Sinabi naman ni Defense Secretary Pete Hegseth na ang Black Hawk ay pinalipad ng may sapat na kaalamang crew na may suot pang night vision goggles. Subalit ayon kay Hegseth, inilagay sa 48 oras na operational pause ang Army unit na sangkot sa salpukan habang sinusuri pa ang insidente. Ayon sa Pentagon, ang pagpapalipad sa helicopter ay bahagi ng isang training exercise mula sa Fort Belvoir, Virginia. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang recovery efforts. Subalit, panandalian itong inihinto nang lumubog ang araw. Itutuloy ulit ang paghahanap sa labi ng mga biktima Biyernes ng umaga. May 40 katawan na ang naiahon mula sa napakalamig na tubig ng Potomac River. Naiahon na rin ang mga maleta at iba pang gamit ng mga pasahero. Kasama sa emergency response teams ay ang Washington DC Fire at EMS, DC Police at iba pa. Marami pang mga katanungan ang kailangang masagot, kabilang ang kung paano ang isang military aircraft na may surveillance capability ay sumalpok sa isang passenger jet sa gitna ng marahil ay pinakasinusubaybayang airspace sa bansa. Ang crash site ay 5 kilometro lamang ang layo mula sa White House. Sa pagpapatuloy muli ng flights mula at papasok ng Reagan National Airport, Huwebes ng katanghalian, samot-saring emosyon mayroon ang mga pasahero. I wouldn't be lying if I was a little nervous to fly today and come back on Sunday, but you have to have faith that the airport and the pilots will have your safety at best and wouldn't let you fly, but I mean, it's still a sad day today, especially in D.C. It's been 18, 20 years since there's been an accident around here. It's always busy. So for the most part, I think they have it well under control. I'm not sure what the situation was last night, but, hopefully they find out what it is and correct it. But no, I don't have any pause. You don't know the flight crew, you don't know the pilots, you never know what could happen. It could happen driving down the road.
anything can happen anytime, so I don't think it's necessarily, I don't think it's worry, there's no point to worry about it and freak out and be like, oh my goodness, because these things, they happen, as horrible as they are. Ang salpukan sa ere noong Miyerkules ng gabi ay ang pinakamalala sa bansa sa loob ng halos 16 na taon. Ang huli ay nangyari noong Pebrero 2009 nang sumalpok sa isang bahay sa New York ang isang Continental Airlines flight mula sa New Jersey. 49 na katao ang namatay sa trahedyang iyon. Kabilang ang isang opisyal ng Philippine National Police o PNP sa higit sa 60 nasawi sa nangyari pong banggaan ng eroplano ng American Airlines at ang chopper na Black Hawk dyan sa Washington, D.C. sa Amerika. Nabatid na mula India, bumiyahe si Police Colonel Pergentino Malabed Jr., hepe po ng PNP Supply Management Division sa Kansas, USA, para sa gagawing test sa mga vests na bibili ng PNP nang mangyari po ang aksidente. At dahil dyan, agad naman nagpaabot ng pakikiramay ang liderato ng pambansang pulisya at tiniyak na susuportahan ang naulilang pamilya ng naturang opisyal. Nalamhati ang Philippine National Police sa pagpanaw ni Police Colonel Pergentino Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP Directorate for Logistics. Isa si Colonel Malabed sa mga pasahero ng American Airlines na bumangga sa Black Hawk helicopter ng US Army sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. noong Miyerkules ng gabi, oras sa Estados Unidos, kung saan higit sa 6 na po ang kumpirmadong nasawi. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. The PNP is committed to providing them with all necessary support during this difficult time. As we grieve this tragic event, we also honor the dedication and sacrifice of Police Colonel Malabed. His contributions to the PNP and the nation will never be forgotten. Ayon sa PNP, si Colonel Malabed ay nasa official travel nang mangyari ang aksidente. Galing daw siya sa India, kung saan ininspeksyon nila ang nasa 2,675 na bulletproof vest na bibilhin ng PNP kasama ang 2 pa niyang tauhan na isang pulis at isang non-uniform personnel. Mula India, bumiyahe sila sa Kansas, USA para sa gagawing test sa vest kung saan iniwan niya ang 2 tauhan. Usapan po nila dahil para medyo resources na pinag-uusapan, instruction po sa kanila ng Director ng Logistics na mag-courtesy call or mag-exit call si Colonel Malabed po kay Colonel Moises Villasiran. Ito po yung ating police attaché sa Washington. So from India, papunta po siya ng Kansas, papunta ng Washington para po mag-courtesy call or exit call kay Colonel Moises Villasiran po, yung ating pong police attaché PNP po doon. Bibiyahe ngayong araw patungo sa US ang asawa ni Colonel Malabed para opisyal na kumpirmahin ang labi ng kanyang mister. May mga na-recover po na body na 30. Initial report po sa atin doon ni Mr. Jaime Ramon Ascalon. Ito po yung Deputy Chief of Mission natin yung sa Philippine Embassy. Pero dahil nga po SOP ng Estados Unidos na yung kin lang po o yung asawa ang makikilala. Kasi po ang pagkakilala nila sa ngayon ay yung lamang pong pasaporte na nakuha po sa katawan. Si Colonel Malabed ay miyembro ng PNPA Kabalikat Class of 1998 at kasalukuyang 51 taong gulang. Nangako naman ang liderato ng PNP na susuportahan nila ang naulilang pamilya ni Colonel Malabed. Tutulong din daw sila sa pagproseso upang agad na maiuwi sa bansa ang labi ng opisyal.